O ayan na mga kababayan, opisyal nang inanonsyo ni Senator Congressman Marcoleta mga kababayan, natatakbo siyang senador sa 2025 elections. Dahil graduate na po siya sa Kongreso mga kababayan Last term na po niya bilang kongresista dyan sa Kongreso ngayon. At gusto daw niyang ipagpatuloy ang panunungkulan sa taong bayan. Kaya nagdesisyon na po si Congressman Marcoleta mga kababayan na tatakbo siyang senador. At all out support po tayo dito kay Marcoleta ha. All out support tayo dito mga kababayan. Clap, clap, clap. Lahat ng mga kandidato mga kababayan na naninindigan laban sa mga Marcos. So, suportahan natin. At eto namang linyada ni BBM na Bagoong Pilipinas. Yung 12 mga kababayan ha, kasali sa IMI. Kahit pa sinabi niya na mag-i-independent siya, ay 0 vote po yan mga kababayan dahil alam naman natin na ang mga taong ito ay pinapatakbo para magkaroon ng sapat na bilang sa Senado para sa charter change. Kaya kung gusto nyo manatili ang mga Marcos, ay iboto nyo yung kanilang mga kandidato. Pero kung sawang-sawa na kayo sa Bagoong Pilipinas na Marcos na ito mga kababayan, 0 votes para sa kanila. Pero itong si Rodante Marcoleta, ay susuportahan po natin ito mga kababayan sa kanyang kandidatura. Panoorin po natin ha. Pero bago po pala iyan mga kababayan, pasasalamatan po pala natin. Simula ngayon mga kababayan, pasasalamatan natin itong mga generous natin na mga viewers. Na nagbigay po sa atin ng super thanks. Maraming salamat po ha, Kitty Chan Gonzalez 515. At sa mga nagdaan pang nagbigay mga kababayan, too many to mention pero from now on mga kababayan, i-acknowledge po natin sila. Pati na rin itong ating mga members sa ating channel mga kababayan, si Mikey Udag, si R, si Maizara Andrews, si Norberto, si April Ruby. Maraming salamat po ha. Na-appreciate po natin ang inyong suporta. Meanwhile, pakinggan po natin ito si Marcoleta. Number 12 na kayo, no? Ano ba talaga ang Number 12 na. At tandaan nyo mga kababayan, huwag kayong maniwala ha kapag ang survey ay inilabas ng Okta Research, yung RPR mission. Variable po yan mga kababayan. Yung medyo may malapit sa katotohanan although biased din is SWS at saka Pulse Asia. Congressman Marcoleta, for senator or for congressman? I'm now running for senator. I'm now running for senator. I'm now running. Dahil sabi ng iba is I'm not running. Pakinggan nyo ha ulit. I'm now running for senator. I'm now running for senator. Okay. Go Marcoleta. All out support ka na. Tapos na yung aking Kanamin. termino. Marami po ang mga mamamayan natin, lalo na po yung mga sumusuport sa atin na kailangan pa rin nila yung aking paglilingkod. Dahil lang nilalabang. Kaya naman pala mga kababayan, ginigipit siya sa Kongreso, pinagtatanggal siya sa kanyang mga komite. Hindi lang bilang opisyalis ng komite mga kababayan, iba't ibang komite, kundi pati na ang pagiging miyembro niya. Dahil naninindigan na ito si Marcoleta against the crowd mga kababayan, against the flow of corruption dyan sa Kongreso. Kaya nilapan ng mga buhaya. Kaya ang tanging magagawa po natin dito kay Marcoleta mga kababayan ay suportahan siya dyan sa Senado para mabawasan yung mga senador. Mga senador ni mga kababayan, Marcos na aaminin natin ha, mataas po ang winnability. Kaya kailangan po nating mag-look-look dyan mga kababayan, kagaya nito si Marcoleta at mga pambato ng PDP laban para i-counter yung mga senador ni Marcos. Justisya at katarungan. Dahil sabi ko, ba't nyo ka ako inalisan ka ako ng ganito? Wala naman akong kasalanan. Inalis nila ko sa Committee on Justice. Vice chair ako dun asa ng katarungan? So, sa mga tweet, walang katarungan. Ay pinaglalaban ko ang katarungan, inaalis nila ako doon. Injustice yung Kongreso ngayon mga kababayan is number 1 na nagtataguyod ng injustice. Mga bully. Kung pumayag na sumama sa kanila, doon sa People's Initiative, tinanggal nila ko sa Constitutional Amendments Committee. Yun siguro yung napapansin ng tao. Mula pa kasi yung katwiran lang nilalabang ko. Wala akong ginagawang masama. Kung ano yung katwiran yung nilalaban. Kung ano ang katwiran ipaglaban. Ko sila. Kung tatanggalin nila ako para siguro wala nang pipigil sa kanila. Okay lang yan Marcoleta. Anyway, last termer ka naman
Hindi na siya makakatakbo ulit mga kababayan. Kaya nothing to lose itong si Marcoleta kahit pa'y balahurain siya dyan. Dahil aalis naman siya eh. Puwersahang aalis na yan mga kababayan dahil third term na. Napansin siguro ng mga tao yun. Bakit ginanito nila ako? Yung bang pagtatanggol ko ng katwiran na yun, kinakailangan tanggalan nila ako ng komite halimbawa sa energy. Ano naman kinalaman ng pagiging vice chair o miyembro ko ng energy dahil ba sa sinasabi kong gusto kong ibaba ang kuryente? Galit sila Marcoleta dahil kabert sila yung mga oligarkong nagmamay-ari ng power companies. 'Di ba? Alam naman natin mga kababayan. Gusto nila na pataasin ang singil sa kuryente. Hinarang ni Marcoleta, galit sila. Tinanggal siya sa Energy Committee mga kababayan. Para wala nang harang. O kaya nila ako tinanggal siguro dahil sinasabi ko dapat ibaba natin ang presyo ng kuryente. Ayaw na Dahil nila. ang nilalabang ko ay hustisya at katarungan. Dahil sabi ko, ba't nyo ka ako inalisan ka ako ng ganito? Wala naman akong kasalanan. O inalis nila ako sa Committee on Justice. Kung dati-dati mga kababayan, ang kalaban ni Pangulong Digong, mga oligarchs, hindi naman kinakalaban na na walang reason. Kinakalaban dahil nagpapahirap sila sa bayan eh. Hindi na makontento sa kanilang pera. Ang gusto lang ni Pangulong Digong, patas lang kayo. Lumaban kayo ng patas. Huwag nyo namang pagnasahan itong kaban ng bayan. Pagnasahan itong ating mga mamamayan. Pero ngayon mga kababayan, iba ang nangyari. Sa mga oligarchs kumampi, ating gobyerno. Vice chair ako dun eh. Asa ng katarungan. So sa mga tweet, pag ako ay ipinaglalaban ko ang katarungan, inaalis nila ako doon. Alis! Hindi ako pumayag na sumama sa kanila doon sa People's Initiative. Tuwawa. Tinanggal nila ako sa Constitutional Tinanggal si Amendments Marcoleta. Committee. Yun siguro yung napapansin ng tao. Mula pa kasi yung katwiran lang nilalabang ko. Wala akong ginagawang masama. Kung ano yung katwiran, yung nilalabang. Pagka nakikita kong mali, pinaalalahanan ko sila. Kung tatanggalin nila ako para siguro wala nang pipigil sa kanila. Napansin siguro ng mga tao yun. Correct. Wala akong kasalanan doon. Hindi ko pinlano ito. Sila may kagagawa nito. Hindi ako. Kung gusto ng tao, halimbawa, na umalaot ako siguro, baka ayaw na nila ako sa House of Representatives. Baka gusto nila, pumunta na ako sa Senado. Go! Senado na. Hindi ako, di ba? Kung nag-sympathize man sa akin ng tao, kagagawa nila ito. Pero ang problema dito kay Marcoleta mga kababayan is yung mga tao lang na nagso-social media ang nakakakilala sa kanya. Kaya tayo po mga kababayan bilang tulong is tayong mga active sa social media. Sabihan natin, ating mga kakilala, isalin nyo si Marcoleta sa pagboto bilang senador. Magaling yan. Kung Duterte supporter ka, iboto mo si Marcoleta. Kung ayaw mo ang mga Marcos, iboto si Marcoleta. Sabihin na natin sa mga kakilala natin mga kababayan na hindi active sa social media. Opo. Congressman, siguro bilang panghuli o na lighter note lang po dahil marami pong nag-viral na video sa Lighter note? online. Anong lighter note? Admar! Napanganga si Admar. Anong lighter note, Admar? Lighter note. Bago lang Hindi tayo. pwedeng gawing light ito sapagkat ginawa nilang ito. Uy, chill. Seryoso talaga si Marcoleta mga kababayan dahil nasaktan siya sa ginawa ng kasamahan niya mga congressman. Ito naman si Admar. Klaro mo kasi Admar na change topic na. Ginawa nilang skandal itong ginawa, ang pagkakatanggal ko rito unprecedented ito Yung iba siguro, nakagawa na. Si Admar, hindi naman yun ang sinasabi kong lighter note. Ibang topic. Sabi kasi ni Marcoleta, anong lighter note? Hindi ito lighter note. Pagkukulang siguro. Pero ako, ang ginagawa ko, pinaalala ko sa kanila ang katwiran. Kapag may Pinaalala ko katwiran, sa kanila ang ipaglaban. regulasyon namin mismo. Gumagawa kami ng batas. Dapat sana, masinop kami. Dapat kami ang una na magtatanggol sa mga batas na ginagawa namin. Correct. Pero kung kami mismo, Ang unang lumalabag sa batas, mga ang kongresista. sumisira at lumalabag sa mga batas namin, sino magtitiwala pa sa amin? Wala. Yun ang punto rito. Wala na. Sa mga congressman, wala na. Zero. Opo, Congressman, kailangan natin ng mga ganyan na klase na talagang Paano maninindigan natin sa kung anong gagawin tama. lahat ito, Admar? Opo. Anong lighter? Sabihin mo kasi, Admar, na change topic.
Anong lighter side nito? Anong like nito? Hindi, meron lang akong isisingit bago lang tayo matapos dito sa ating usapan po, Congressman. Kasi mag-weekend. Joke lang, Admar. Huwag ka namang umiyak dyan, Okay. Admar. Kasi alam natin, talagang mabigat itong mga issue na ito. On a lighter note lang, bago lang tayo. Akala ko tatanungin mo ako sa Quadcom eh. Ay, hindi. Ese. Ang itatanong ko, kasi viral din, maliban doon sa talagang nanindigan po kayo sa tamang proseso, nag-viral din yung yung paborito mong pagkain na hopya. Ayun pala ang lighter note. Kaya pala niya inihampas mga kababayan dahil wala nang laman yung lalagyan ng hopya. Oo. Hindi mo binitawan eh. Nakipag-away kay Paduano, kumakain pa, nagngunguya-nguya pa ng hopya. Kasi kaya naman hopya ang kinakain ko. Nahihirapan ako na kumain doon sa naka-plastic na pagkain namin. Baka lagyan ng laso ng mga kalaban. Huwag kang kumain Alam doon. naman nila na Baka may nilagay na pang pa-deteriorate ng health. kasi yung ginagamit namin kutsara at saka yung tinidor, plastic eh. Huwag kang magtiwala dyan, Marcoleta. Hindi ko ngayon makutsara yung matigas na karne na nakaano doon, nahihirapan ako. Yung hopya, bukod sa gustong gusto ko yun, malambot at pwede kong hawakan ng kamay. Yun na lang mga kinain ko dahil sa nagutom na rin ako eh. Kami rin. Yan palang lighter no. Ano masasabi niyo dito mga kababayan na tatakbo ng senador si Marcoleta? So, suportahan niyo ba siya? Post your comments below.